Saan kaya tayo ngayon if not because of the love of God? No? Ang kagandahan na naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon ay we are assured. See? Hindi tayo insured, but we are assured. Kaya meron tayong kantang blessed assurance, not blessed insurance. Kaya salamat sa Panginoon. We are not deserve of God's love. We are deserve of hell. But for God so loved the world. Ba't kaya hindi makita yan ng ibang mga tao, ano? Ang nakikita nila yung relihiyon. Ang pinakamalaking Kristong nakita ko yung sa Mexico. Grabe, ang laki. Nandun yata yung pinakamalaki na, malaking Kristo, the largest organ in the world. Pagpasok mo dun, pinasok ko talaga yun, pinasok namin yun. Ay pagpasok mo yung tunog ng organ, talagang yung dibdib mo yun daw ang purpose nun, para antayin ma-emotion. Ang emotion, madali yun. Pero pinakamahalaga yung katotohanan. Open your Bible, please, in the book of Psalms, chapter 1. Psalms, chapter 1. Very simple message. Ating pag-aaralan po ngayong gabi. Tayo po yung magsilang lahat bilang pag-aalang salita ng Diyos. Basahin po natin the whole chapter. 6 lang naman to . At least nakapagbasa tayo ngayon ng 1 chapter. Amen daw . Okay. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff, which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Dakilang Diyos, salamat po sa salita niyo na aming binasa. Mangusap po kayo sa amin sa magitan ng 6 na verses na ito, Panginoon, at pagpalain po lingkod niyong gagamitin. Sa sarili, wala akong magagawa, Panginoon. So I need your power, I need your wisdom, and help me, Lord, that thy name be lifted up. Pagpalain niyo po ang mga anak niyo, umuwi kami na mayroong encouragement sa aming mga puso. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Be seated, please. Next kong bigyan natin pansin, mga kapatid, ay ito yung sulat ni David, lingkod ng Panginoon. At next kong pansinin natin yung verse 3, na ang sabi po doon sa verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Ang ganda naman, whatever ano sabi naman, whatever he doeth shall prosper. Ngayong gabi, pag-aralan natin the key to godly productivity. Ito'y para sa mga mananampalataya na. Kaya nga, kinakailangan tayo lumago sa karunungan, kaalaman ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, sa mga anak ng Diyos, grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Kaya kinakailangan ay the more we serve the Lord, the more we read the Bible, the more we will know the author of the Bible. Pag kilala nyo na ang Panginoon, ay malalaman natin kung ano ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Kanina sa Bible College, yung pinag-aralan namin sa aming subject is about the will of God. Kaya pahalaga yung kalooban ng Panginoon. Gusto natin makita ang kalooban ng Panginoon, hindi natin ito makikita sa mga manghuhula, makikita natin yan sa salita ng Diyos. Opo. Kaya dito, makita natin dito, sabi ng Bible ay, nice kong yung verse 4, the ungodly are not so, but are like a chaff which the wind driveth away.
Kaya iba ho ang mananampalataya, iba yung mga taong mayroong pagkakilala sa Diyos, iba yung taong talagang tunay na ligtas. Kaya ang emphasis natin sa church na ito is about salvation. Sapagkat ang sabi ng Bible, we are on the way to hell. See, dapat doon tayo pupunta, walang purgatorio sa Bible, impyerno lang at saka langit. At ang sabi ng Bible, lahat tayo makasalanan, dapat tayo lahat ay pupunta ron. Pero tingnan yung emphasis ng Panginoon, for God so loved the world. Hindi tayo deserve ng langit, we are sinners. Pero ang dahilan kung bakit ang Panginoon nanaog sa lupa para bayaran ng ating kasalanan, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito, yung unsaved, ang ibig sabihin po yung ungodly, ito yung mga unsaved. Ito yung mga walang pagkakilala kay Kristo. Ito yung mga hindi nagsisi ng kasalanan at hindi ito yung mga taong nagtumanggap kay Kristo na sariling tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, they are like a chaff. Ano ba yung chaff? Ipa. See? Yung ipa ay saan mong dalhin ang hangin yan, doon yan pupunta. I'm a farm boy. Pagkatapos ng pag-ani, ay papahanginan mo yung palay. See? At yung may laman na palay, yun maiiwan. Yung mga ipa ay madadala ng hangin. Kaya yung mga ipa ng mga Kristiyano, ay talagang walang laman. Dapat meron tayong laman ng salita ng Diyos. Para hindi tayo madala ng impluensya ng sanglibutan. See, ang nais ng Panginoon ay tayo maging productive Christian. Kaya pag binasa niyo yung Galatians chapter 5, nandun nakalagay, the fruit of the Spirit. Doon nakalagay yan. Kasi ang nais ng Panginoon sa buhay natin bilang mananampalataya, makita yung pagbabago ng Diyos sa buhay natin sa ating mga pag-uugali. Sabi natin, mahal natin ang Panginoon, pero hindi tayo nagbabasa ng Bible. Sabi, mahal natin ang Panginoon, pero tayo hindi nagbibigay ng halaga sa simbahan. Sino magpapahalaga sa gawain ng Diyos na yung binigay ng Panginoon yung Great Commission sa simbahan, sa local church, to go and preach the gospel, to reach the world for Jesus Christ. Kaya po ang pinakamuti, bakit tayo mayroong Bible school, bakit mayroon tayong Christian school, bakit mayroon tayong church, mayroon tayong missions conference? Para yan ay panawagan sa mga taong tinawag ng Panginoon na sila ay voluntarily magsusuko ng buhay para dalhin ang mensahe sa buong sanglibutan. Kaya, the key to godly productivity. Tingnan niyo mga kapatid, ano mang gawin natin dito sa mundong ito, pagyamanin ka man, iiwanan mo pa rin yan. Ang laging mahalaga yung magagawa natin sa Diyos. Kaya number 1, the proper preparation. Ang sabi niya sa verse 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So, para tayo maging productive, ang una po ay sa preparation, we need to refuse the counsel of the ungodly. Ano yung counsel of the ungodly? Para ikaw makarating sa langit, gumawa ng mabuti. Wala akong masama sa paggawa ng mabuti, pero hindi yan ang daan patungo sa langit. Alam nyo, salamat sa Panginoon na ang daan patungo sa langit ay hindi sa relihiyon. Kasi kung sa relihiyon, ang bansang Pilipinas ay bansang pinakamaraming relihiyon. May nabasa ko kanina na siguro joke lang yun nung dating presidente, magtatayo daw siya ng iglesia ni... Sino ba yung dating presidente? Iglesia ni Digong. Sabi niya, sa dami ng relihiyon, my goodness. Ay dito lang sa San Pedro, ilang relihiyon mayroon dito. Pero sino po yung mariringgan natin that Jesus is the only way going to heaven? Malaking simbahan, malaking tinatayo dito ang building. Ang building doon sa Mexico, pambihira. Ewan ko lang kung nakita niyo yung cathedral sa Bicol. Ang lalaking itinayo dyan ng mga Spaniards. Yun siguro mga 9 times. Ang laki talaga. Super.
laki. Grabe. Pagkatapos wala na silang confessional box. Pagpasok mo doon makikita mo, maririnig mo yung tugtog ng organ. Grabe. Pagkatapos, yung mga pare naghilera doon. Mga nakaupo. Wala ng confessional box. Tapos nakaluhod yung mga magkukumpisal. Iba na ngayon. Modernized na sila. See? Pero ang Biblia hindi nagbabago. At ang Biblia, at kaya napakaganda ngayon, we have a direct, pwede tayo magkaroon ng direct, sa Panginoon, communication. See? Kaya sabi ng Bible, if we confess our sins, direct tayo makikipag-usap sa Panginoon. Kaya nga, pag ang tao na is tumanggap sa Panginoon, tinutulungan natin sila. Ginaguide natin sila. Kaya mga kapatid, ang isang bagay na pasalamatan natin sa Panginoon, para tayo ay maging productive sa ating Christian life, number one, you need to refuse the counsel of the ungodly. Kaya hindi tayo naniniwala sa mga hula-hula na yan. See? Huhulaan kung magkano laman ng bulsa mo. Tayo hindi naniniwala doon. Tayo naniniwala sa itong Biblia, ito'y direkta na pinasulat ng Panginoon sa mga tao at ito'y walang controversy. Walang contradiction. At ito ang ating final authority. Kaya nga hindi dapat ito pagtalunan. Kasi pag pinagtalunan ito, ang ibig sabihin there's something wrong. Pero walang mali sa Bible. Maraming mga komentaryo na mayroon daw mali sa Bible at siya ang tama. Akalain mo yun. Samantalang sabi ng Bible, ang lahat ng tao ay makasalanan. Pagkatapos siya ang may tama, may tama nga siya, may tama ang utak. Pero ang Bible is always true. This is the perfect Word of God. All Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. See? Kaya we need to refuse. Pag wala sa Bible, wala yan. Wala na tayong ibang aklat na idadagdag sa Bible. This is our final authority. Kaya pag sinabi ng Biblia na si Kristo ay Diyos, si Kristo ay Diyos. Sinabi ng Bible na si Kristo ay tao, si Kristo ay tao. Anong contradiction doon? Nilalabanan ng ibang mga reliyon na si Kristo daw, hindi Diyos kasi sabi ni Kristo, ako'y taong nagsasaysay. Kung ang sinabi ng Panginoon, ako'y hindi Diyos na nagsasaysay, hindi siya Diyos. Pero sinabi, ako'y taong nagsasaysay, di tao siya, pero hindi siyang taong katulad natin, siya yung taong walang kasalanan. Ating i-refuse ang counsel ng mga ungodly and walk it not with them. See? And then, avoid the path of sinners. Sabi dyan nor stand it in the way of sinners. Yan sabi ng Bible. Ano ibig sabihin yan? We need to separate ourselves from ungodly influence. Yung influensya ng mga tao, lalo na sa mga kabataan ngayon. Kung ano yung uso, yun ang uso. Yun ang lalabas. Kaya ngayon maraming mga kababaihan talagang wala na. Kaunti na lang itinitira sa katawan. Pwede naman maglagay ng now showing. Ha? Hindi natin pinapayagan na yung, kaya sabi ng Bible, ang daan ng tao ay hindi daan ng Diyos. God has His own way. Kaya sabi ng Bible, your ways is not my ways, and your thought is not my thought. Amen? Pero tandaan natin mga kapatid, if you are a child of God, you need to be on the side of God. Amen? Godly productivity. Paano tayo maging productive kung wala tayong kaibahan sa libutan? Ang sabi ng Bible ay tayo, we need to separate from the world. Don't go with them. Hindi natin pwede siyang sang-ayunan. Kaya mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, ay hindi na dapat namimiesta.
Huwag kayong tumungo. Aha. Alam niyo yung piyesta, yung pagkain doon, inihanda yan sa kanilang Diyos-Diyosan. Oh. Minsan may nagkwento sa akin, alam yung pastor, magbubukas kami ng gawain sa Batangas. Tama-tama, pagbaba namin, piyesta pala. Tuwan-tuwa pa eh. Sabi ko, ha? Tuloy-tuloy kayo? Oo, pastor, tuloy-tuloy. Kalain mo yan, jackpot daw eh. Talagang mga Baptist to. Ay gusto natin na tayo ay maging productive sa gawain ng Panginoon. We need to prepare. Katulad yan, we are aiming to build a 5,000 seat auditorium. We need to be prepared. Lagi, ang mahalaga din mga kapatid, tayo ba'y mapapagkatiwalaan? Kasi kung hindi, mapapabayaan lang yan. Alam niyo, ang Amerika ngayon, pag sa daming simbahan na walang pastor, lagi may nakalagay, wanted pastors. May kayong address, please call. Alam niyo kung bakit? Hindi na matagalan ng mga pastor. Sa Amerika ngayon, if you can pastor a church for 3 years, you're a good pastor. Bakit? Wala na eh. Napasok na. Mga Baptist, may kanyang drums. Yung music nila malayo na. Yung pamantayan nila ay bumagsak na. Nasaan yung salita ng Diyos? Ang nakalulungkot, tandaan natin, ang simbahan, pag nagbago, hindi agad yan nagbabago. Ang unang nababago, music. Kaya huwag tayo magsawa sa music na ating pinakanta dito, yung ating mga kaawitin dito. This is the real song that praises God. Hindi yung sarili. Kaya tinuturuan pati ang pagkanta ay dapat natural. Hindi yung papikit-pikit pa. Pabali-bali pa ng kanta. Beer. Paano kung hindi ka na, paano kung hindi makabalik, uuwi ka na kaganyan. Mas maganda na yung natural. Amen? Mga kapatid, gusto natin maging productive ang ating simbahan, maging productive tayo personal sa paglilingkod sa Panginoon, just obey the Word of God. Just obey the Word of God. See? And then reject the set of the scornful. Alam mo kung sino yung mga scornful? Yung talagang ayaw ng salita ng Diyos. Yung mga ayaw silang i-correct. Yan, mga scornful yan. Ang gusto nila sila ang tama. Alam mo, pag hindi tayo correctable because of our pride. Alam mo, pinakamaganda, we need to humble ourselves. Ang Panginoon nga, He humbled Himself. Inalipusta siya ng maraming tao. Pinahirapan siya. Gumanti ba siya? Hindi. Bakit? Siya ay, nag-stick po siya sa kanyang pinakang purpose. Why Jesus came? To save sinners. To die on the cross of Calvary. Shed His blood. Yun ang dahilan. Tandaan natin mga kapatid, kaya nga, ang unang makikita natin bago tayo maging productive ay yung pagbabago sa buhay. Sapagkat yung ating pong testimony, yan ang magsasabi sa atin. We don't need to say anything, but the changed life will tell them who did it. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, pero ang Diyos kayang baguhin ang buhay natin. Kaya nga, if any man be in Christ, he's a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Oo. Kaya alam niyo mga kapatid, ang iba kasi dinidisorganize, iniibang arrangement ng family. Iniiba. Ang design ng Diyos ay napakaganda. The husband is the head. Husband, love your wife. Wife, submit unto your own husband. Children, obey your parents in the Lord. Parents, train up a child in the way they should go. And when he is old, he will not depart from it.
Pag binago mo ang arrangement niyan, magulo yan. O di mo, pag ang babae hindi nag-submit, alam nyo, mga husband, magpasalamat tayo na yung wives natin nagsasubmit. Amen? Ang iba ayaw mag-amen. Paps, hindi ka yata nag-amen ha? Ay, anong gagawin mo pag ayaw mag-submit? Sabi ng isang husband, oo nga, no. Ano gagawin mo kung ayaw mag-submit? Ayaw iya magsumunod salita ng Diyos. Kaya nga, ang pinaka-final authority ng pamilya ay ang salita ng Diyos. Ang final authority ng individual na Kristiyano, ang salita ng Diyos. Ang final authority ng simbahan ay salita ng Diyos. Whatever the Bible says, we need to do it. Kasi marami simbahan hindi lumalago because they disobey the command of God. Kaya marami mga kabataan na papahamak, ayaw nilang sumunod sa magulang. Ay gusto po natin maging productive ang ating buhay, we need to learn to obey God. Number 2, look at the passion for the Scriptures. The passion for the Scripture, sabi sa verse 2, but his delight is in the law of the Lord. See? Ang kanyang kagalakan ay nasa salita ng Panginoon. Ano sabi ng Bible? Jeremiah. Tingnan sa Jeremiah. Jeremiah chapter 15, verse 16. Jeremiah 15 and verse 16. Thy words were found, and I what? Did it them. And thy word was unto me, what? The joy and rejoicing of mine heart. For I am called by the name, O Lord, God of hosts. Kaya tingnan mga kapatid, the joy. Sabi dyan, the word of God is what? Joy and rejoicing in my heart. Kaya nga, kung ito'y nagbibigay ng kagalakan sa atin, mahalin natin to. Ang kagalakan sa labas ng simbahan, ang kagalakan dito sa mundo, pang dito lang yan eh. O tingnan niyo, pag tinuro to, pag kayo natutong mag-soul winning, you make God happy. There is joy in the presence of an angel for one sinner that repented. Sabi ng Bible, isang kaluluwang maligtas, may kagalakan sa presensya ng mga anghel. Sino yung nasa presensya ng mga anghel? God. When you make God happy, anong gagawin ng Diyos sa buhay mo? Ibi-bless ka niya. Mga kapatid, talagang ang kagalakan at ang blessing ay sa pagsunod. Nasa pagsunod ang kagalakan. Tandaan po natin yan. Ano sabi ng Bible? Doon sa Psalms 119, verse 97. Psalms 119. Buklatin natin ang Bible para... Psalms 119, verse 97. Ang sabi ng Bible, sa verse 97, alala ko tuloy yung mga pinakamababa kong grade. Sabi niya, oh, how I love thy law. It is my meditation all the day. Oh, how I love thy law. Ano yun? The Word of God. Ito ang batas ng Diyos sa buhay natin. Ano sabi sa verse 130? Sa 130, ang sabi niya ay, the entrance of thy word giveth what? Light. It giveth understanding unto the simple. Pero yung mga scorner, ayaw niyan. Yung mga negative salita ng Diyos, ayaw niyan. Samantalang pag minahal mo ang salita ng Diyos, mayroon kang kapayapaan. Mayroon kang kagalakan. Babaguhin niyan ang buhay mo. Amen? Kaya nga sa Bible College, the main textbook is the Bible. Ang pinakang textbook sa ating academy ay Bible. Ang isang bagay nagtataka ako, bakit maraming mga Kristiyano ayaw pag-aralin yung kanilang anak sa Christian school? Lalo sa panahong ito. Diyan wala kang makikita ng naninigarilyo.
Diyan wala kang maririnig na nagmumura. Kung mayroon man, didisiplinahin. At diyan siguradong wala mag-i-influence ng mga bagay ng mundo unless mga backslider ang bata at magdadala sila ng mga bagay na hindi naman dapat dalhin. At sisiguraduhin ko sa inyo na everyday meron silang salita ng Diyos. Amen. See? And then, you need to meditate day and night. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng wisdom. Sa Psalms 119, verse 90, verse 98 hanggang 100. Tingnan nyo, sabi sa verse 98, Psalms 119. Ang sabi ng Bible, sa verse 98, ang sabi ng Biblia, Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. I understand more than the ancients because I keep thy precepts. Akalaan mo yan? Kaya ang salita ng Diyos ay magbibigay sa iyo ng wisdom. Hindi madadala natin yan sa init ng ulo. Hindi natin madadala sa personality. Madadala natin yan through God's wisdom. Kaya sabi ko sa Bible College, when you get into Bible College, you are not after the diploma. We should get first the wisdom of God. In all decisions that we are going to make, we need God's wisdom. Kung gusto mo mag-aasawa, doktor, kailangan mo ng wisdom. Diba? Ay, andiyan ka pala. Hindi kita nakita eh. Ha? Kailangan mo ng wisdom. Oo, yan ang kailangan. Kailangan natin ng direction. Tamang direction. See? Sa Psalms 119, verse 97 to 103. Ayan, nakalagay, 97. Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day. Sa 103, sabi ng Bible ay, how sweet are thy words unto my taste, sweeter than honey to my mouth. See? Kailangan natin ng direction. Ang maganda mag-direct sa atin, ang salita ng Diyos. Tingnan nyo, si John the Baptist, nag-preach siya. Sino tinuturo ni John the Baptist? Sa mga tao. Ang tinuturo ni John the Baptist ay si Kristo. Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Hindi sinabing, behold the church. Hindi sinabing, behold the baptism. Hindi sinabing, behold the priest. Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Kaya ang salita ng Diyos, ituturo ka niyan sa Diyos. Hindi ka ituturo sa tradisyon. Hindi ka ituturo sa imahin. Ituturo ka niyan sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagbabago ng buhay ng tao. At hindi lamang yung mga kapatid, hindi lamang ang salita ng Diyos nagbibigay ng direction at hindi po ng ng wisdom, kundi nagbibigay ng strength. 2 Timothy chapter 3, verse 15. Kaya sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3 and verse 15 I should say. Sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3 and verse 15, But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, and the pillar in the ground of the truth. Kaya ito, ang salita ng Diyos, tuturuan ka nito. Oo, tuturuan ka niyan. Magpapalakas yan sa iyo sa paglilingkod sa Kanya. Kaya paano tayo lalakas? Halimbawa, wala tayong Bible ngayon. Ano pag-uusapan natin? Ano ipipresent dito? Tradisyon. Salit-saling sabi ng mga magulang. Ang salit-saling sabi ng mga magulang ay nagbabago. Pero ang salita ng Diyos hindi na magbabago. Kaya ito ang ating final authority. At ang sabi dito,
if I tarry long, that thou mayest know that thou oughtest to behave thyself in the house of God. Kaya ito'y nagtuturo kung ano dapat nating ugaliin sa loob ng simbahan. Ang simbahan na hindi tulugan. Kahit na malaki pa ang i-offering mo, tapos matutulog ka na, hindi pa rin yan tulugan. See? At hindi ito pakikita sa loob ng simbahan, ang bubuklatin mo ay iyong cellphone. At hindi rito lugar ng chismisan. At hindi rito lugar ng ligawan. Ito yung lugar na kung saan tayo dapat matuto, dapat ugaliin sa loob ng simbahan. Ang ating hinahanap dito, pag tayo pumunta dito, ano yung kalooban ng Diyos sa buhay ko? Ano yung dapat na baguhin ng Diyos sa pag-uugali ko? Ano yung dapat na aking matutunan para ako ay maging maayos na Kristiyano? Kapatid, napakahalaga niya pag-aralan. I said, number one, the proper preparation, the passion for the scriptures. And then number three, the prosperous stability. The prosperous stability. Sa pagsasabi ng Bible, whatever you do it will prosper. Sabi ng Bible, dapat maging stable tayo mga kapatid. Kaya maraming Kristiyano off and on kasi hindi stable. Ano sabi nila sa verse 3 sa ating text? Ang sabi sa verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Kalimutan ko na yung tawag dun sa kahoy na nasa dagat. Hindi nawawala ng dahon. Anong tawag nun? Bakawan. Hindi nakawan, bakawan. Oh. Magkaiba yun. Ha? Matibay yun. Yan yung mga farmer, yan ang kinukuha nila, yung ginagawa nila sa araro. Yun, bakawan, matibay yan. At saka paod, matibay yun. Ay, baka sa inyo, modern na kayo, hindi inabot yun eh. Ha? Matibay. At hindi nalalanta. Bakit? Ay, andun niya sa tubig eh. Jesus is the living water. Amen? Sabi ng Bible, kung ikaw ay thirsty, you need the Word of God. If you are hungry, you need the Word of God. Ang sabi ng Bible. And it bringeth forth fruits. Kaya, magiging productive. Magiging stable tayo. Look sa Jeremiah 17. Jeremiah. Ang Jeremiah po nasa Old Testament. 17 verse 7 to 8. Ano sabi ng Biblia sa verse 7 to 8? Blessed is the man that trusted in the Lord, in whose hope the Lord is. For he shall be a tree planted by the water, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh. But his leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Wow! Stable talaga yan. Dapat mga kapatid, kung ang tagal-tagal na natin Kristiyano, stable na tayong Kristiyano eh. Hindi na natin iisipin ang mga bagay ng sanglibutan. Kundi ang mapalas. Kaya ang sabi diyan, blessed is the man that trusted in the Lord. Yung ating buong tiwala ay sa Panginoon. Oh, nung nilagay sa akin ng Panginoon na pinakita, we need 5,000 seat auditorium. Stable po ako. Lord, kung kami pagkakatiwalaan nyo, kung kami pwedeng pagkatiwalaan nyo ng 5,000 seat auditorium, please give it to us. At kung hindi, huwag nyong ibibigay. Ani natin yung kung hindi pagkatiwalaan.
Ay kung itong malaking building na ito, hindi tayo marunong mag-alaga, paano tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon? See, mahalaga may tiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid. Amen? O tingnan, ano sabi ng Bible sa Joshua chapter 1, verse 8? Alam po natin, Joshua chapter 1, verse 8. Ang sabi ng Bible, the book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way what? Prosperous, and then thou shalt have what? Good success. Not just success, but good success. Amen? Kaya ibig sabihin yan, live does not wither, and whatever he doeth shall prosper. Magiging prosperous, mga kapatid. Tandaan po natin, mga kapatid, ang biblical prosperity ay hindi lamang material things. Pag sinabing biblical prosperity, it is the fruitfulness and usefulness in God's blessing. Kaya pag ginamit ka ng Panginoon, that is your prosperity. That is your prosperity. In yung ginamit ng Panginoon, wow! Sino ba tayong pwedeng gamitin ng Panginoon? It's only by the grace of God. Kaya minsan sa mga simbahan, nagugulo, alam niyo kung bakit? Ang gusto ng iba ay yung kanilang secular education ang paandarin. Mataas ang pinag-aralan, ako'y ganito, ako'y ganyan, pagdating sa simbahan, hindi yun ang ating pinag-aaralan. Ang pinag-aaralan, ano tayo sa harapan ng Diyos. Sabihin pa natin na meron kang 5 diploma, 6 na diploma, magna cum laude, summa cum laude, at sana cum laude, magkasama na doon. Pero kung ang ugali mo hindi nababago, baliwala yan sa Diyos. Yung diplomang yan, papel lang yan. Ang pinakang mahalaga ay yung ugali natin na binago ng Panginoon. Yun ang pinakang mahalaga. Oho. Kaya ang stable na buhay, doon nangyayari ang pagiging productive. Pag stable ka, ibig sabihin, talagang anong-ano ka sa Panginoon na mahal mo ang Panginoon, pinang-ahawakan mo yung pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung sino man magagalaw sa iyo, siya ang magsasaway. Sabi nga ni Joshua, ni Moses, the Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. Akala niyo si Pastor Pastor Kevin Wynn, harap-harapan na. Papatayin na siya. Pero iningatan pa rin ng Panginoon. Andun na, kaya sila lahat, may mga bodyguard sila. Kasi hindi sila nagbibigay ng pera eh. Anong ginawa lang doon sa may hawak ng baril? Inilabas lang. Kasi hindi mo alam kung kanino galing yun eh. Gusto mo mag-apply ng pulis doon, walang training. Basta example lang to, sa every 1,250 doon sa kanila. Walang training yun. Pero ganyan niyo, si Pastor Kevin Wynn, doon dinala ng Panginoon. He is the right man. I respect him, I salute him. Alam niyo kung bakit? Among the American missionaries, siya talaga yung he can reach the people. You know why? Because he knows the language, he knows the culture. Ang sa Mexico ay ang lingwahe isa lang. Zero English talaga. Kaya may interpreter ka. Minsan interrupter. Parang yung Pilipino na nag-interpret sa Amerikano. If you are not going to receive Christ as your personal Savior, pag hindi mo tinanggap ang Panginoon sa sarili mong tagapagligtas, the wrath of God will come upon you. Ang mga daga ng Diyos pupunta sa iyo.
pero magaling sila. Yung mga anak nila, ay hindi mo makita ng pagiging proud. No? Siya taga-sundo sa akin sa hotel. 1 hour away yung church sa hotel. Tapos nung Sabado, sumama ako sa soul winning. 2 hours away ang naabot ng isang anak niya. Lahat ng anak niya naglilingkod. What a great family. What a great missionary. Wala, no? Nandun ako, 10,000 plus ang attendance. I am the only Filipino, or the first Filipino preach in their church. What a privilege. Yeah, pag ang buhay stable ay yan ay magiging productive. Kaya dapat ang buhay natin ay kita sa atin, ang nagtitestify sa atin ay ang Panginoon. Para tayo ay maging useful. Alam yung mga kapatid, true prosperity is not merely having more. It is remaining steadfast, fruitful, and faithful because your life is rooted in God. Kaya walang makakaalis diyan sa iyo. Kaya matatag, mabunga. Kaya tingnan nyo, ilang taon na tayo dito, o ilang taon ka ng member dito, mayroon ka bang maituturo mo by the grace of God, siya isa sa bunga ng aking soul winning. May nag-text sa akin, nag-preach ako sa Cagayan de Oro, 1994. May nag-text sa akin na sa Mindanao, Pastor, I am the product of your preaching in Cagayan de Oro, 1994. I'm here in Mindanao, in Muslim area, preaching the gospel. I want to see the ministry that God entrusted to you there. Sabi ko, sure. Tapos sabi niya, pag-pray niyo po na ako'y magkaroon ng pamasahe. Sabi ko, sige. Alam mo, hindi mo nga alam eh. Yun ang kagandahan nun. Hindi mo alam. Alam mo, basta't ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, hindi mo alam kung sino yung magiging bunga. Kaya pangako ng Panginoon, maging faithful lang tayo. Matuto tayo ng soul winning, matuto tayo ng faithfulness. Magiging productive ang ating Christian life. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan ang ating guide. Ang pinakamaganda sa paglilingkod sa Panginoon, meron tayong guide. Ang guide natin, una, ay ang Panginoon. Ang the Holy Spirit through His Word. That's why you cannot separate the Holy Spirit and the Word of God. Because the Word of God is the sword of the Spirit. Ito ang kailangan natin, mga kapatid. Pinakamaganda ay ang ating pananampalataya rooted in God, hindi sa kanino man. Not the influence of others. Kung mayroon mang impluensya yung iba, ang impluensya sa iyo ng iba ay dapat yung salita ng Diyos. Kanina may nag-text sa akin, alam niya yung simbahan dito, nanggaling siya dito, hindi siya nakatapos sa Bible College, pero nasa iba siyang lugar. At pagkatapos ay siya pala nakikinig sa atin, nagpapasalamat siya, ina-appreciate niya ang ating simbahan na hanggang ngayon ay tayo naninindigan sa tama. Sabi ko kasi hindi namin plinanong manindigan sa mali. Oh. Ang pinamaganda mga kapatid, kahit na mawala ako dito, ay ang paninindigan niyo hindi dapat mabago. Amen daw eh. Tanggal ng membership nun. Sino nag-amen? Ikaw, Leo? Ha? Mga kapatid, dapat maging productive ang ating Christian life. Taga saan? Sino yun? Asaan yung mga pulis dito? Hindi ako nagbibiro. Oo. Akala nyo na nakakalungkot na yung mga sinimula ng gawain ng mga Amerikano,
pagkatapos na sila'y kinuha ng Panginoon, ang pumalit, pinabayaan. Nawala. Asa yung investment ng mga tao yun? Mga kapatid, alalahanin lang natin. Alalahanin lang natin yung gawain dito sinimula ng 385 pesos a month. And tingnan niyo ang ginawa ng Diyos. Wala tayong pwede ipagmataas kundi ang Panginoon lamang. Pasalamatan natin ang mga taong naging faithful at naging daan upang ang gawain ng Panginoon magpatuloy. At dapat ito'y magpatuloy hanggang sa marinig natin the sound of the trumpet. Ito ang susi, mga kapatid. Productivity. Paano tayo magiging productive? Hindi lamang ang maligtas yung ating sarili, ang ating pamilya, kundi ang lahat ng taong maaabot. Ang pinamagandang maging goal natin ay everyday soul winning. Everyday mayroong mga kaluluwang maligtas. At yan nakalagay sa Bible, daily at the temple, this is not to preach and teach Jesus. Tingnan niyo, mga kapatid, ilang taon na tayong Kristiyano? Ikaw nakakaalam nun. Masasabi ko ba ng aking Christian life ay productive? Of course, alam natin kung may bunga ang banal na Espiritu, may bunga ang salita ng Diyos. How about in soul winning? How about the product in soul winning? How about our influence sa iba? Na tayo ay nagiging encouragement sa iba. Mga kapatid, sabi ng Bible, ye are the light of the world. Let your light so shine before men that they may see your good works. Hingin natin sa Panginoon ng ating Christian life ay maging productive mula sa ating tahanan hanggang saan man tayo pumunta. Ay tayo po ay maging impluensya sa buhay ng maraming tao. Maging encouragement. Tayo po ay magsayang lahat. Tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid. Anong klaseng buhay Kristiyano mayroon ako? Productive ba ang aking Christian life? How is my influence as a father? How is my influence in my family? In my kids? Napakagandang sabihin, marinig mo sa ating mga anak, I want to be like my dad. Anong nagustuhan mo? Faithful. I want to be like my mom, a soul winner, a prayerful. God's design for us is to be productive. Ang binigay ng Panginoon kay Adam and Eve, go and multiply. Pag binasa niyo ang Book of Acts, makita niyo doon. The disciples were multiplied.